Hi guys! Welcome back po sa ating channel. Para sa mga bago po, Moonchild Maguda rin here. In today's video reading, another session tayo ulit ng ating segment na Charot Tarot. Another session nga tayo guys para sa inyong favorite couples, love teams, celebrities. Pero bago ang lahat, kung meron po kayong nais na basahan din natin next time, comment nyo lang po below kung sino. Okay? Tapos tulungan nyo na po si Moonchild. Mag-leave na rin po kayo ng ilang questions, sakali, kahit isa or dalawa, kung anong gusto nyong itanong natin sa cards. And if ever, mamimili po ako ng most request nyo sa comments na mabigyan natin ng reading sa susunod. Wala nang paligoy-ligoy pa, ang babasahan natin today ay ang ilan lang sa nare-receive ko rin pong comments at yan ay ang Francet Love Team. Energy check tayo guys sa itinatakbo ng kanilang relationship. I will be honest, bukod sa alam kong love team sila, hindi po ako aware sa kanilang connection. Pero ayun na nga, hihinga natin sila ng gabay na mensahe sa baraha. Tingnan natin kung anong maaring iwan ito, kung kumusta na sila or kumusta ba sila. As a love team or more than a love team na ba ito? We'll see. We'll be straightforward hanggat kaya. First reminders lang muna tayo na kung ano man nangaangat sa baraha, maaring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon na kinakaharap ng ating babasahan. Pero yung outcome, yung resulta, at the end of the day po ay wala sa mga baraha, okay? Wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man nangaangat ngayon, maaring ito lamang po yung ngayon, yung message, guidance na kailangang marinig ngayon. Nothing is yet set in stone, guys. Everything is temporary. Yan po ang ating reality, pwede itong mabago. Depende na rin sa patuloy na maaring maging aksyon o desisyon ng isang tao. Hindi ko po ito tatamisan, naway handa kayo, Francet fans. Pero wag pong lalaliman, mensaheng gabay lamang po. This is also considered as part of entertainment purposes only. Huwag ma-attach sa baraha, charot, tarot. Okay, dito muna tayo. Tarot reading guys. Kuha tayo agad-agad ng ilang guidance advice para kay Miss Francine Diaz at Mr. Seth Fedelin. Energy check tayo guys. Kamusta ang dalawang ito? Guidance advice for Francine Diaz, Seth Fedelin. Kamusta ang kanilang connection? Message. Francine Diaz, Seth Fedelin. Okay. Sandali. Okay. Mag-a-add pa tayo. Ika-clarify ko yung unang nakita ko. 5 of Wands. Knight of Pentacles. The Ten of Swords. Queen of Pentacles. 3 of Wands. Okay. So, medyo marami sila. At medyo parang may hugot dito. Ilang unang bagsak ng baraha, Francet. The 3 of Cups. Unahin na natin. So, ito yung celebration pagdating sa connection, friendship, ayan po, teammates, workmates, love teams, collaborations, ayan dyan na lahat na na-enjoy nila, okay, itong connection na ito. Although, walang perfect na connection. Ito yung una kong napuna, the 5 of Wands. Marahil maraming chances din, wala namang perfect na pagsasama. Mapatrabaho man, buhay karera. Marahil nagkakaroon din sila ng tension in a way. 5. This is connected sa romance, sa love. Cancer, si Seth ay isang Cancer. He has his sun sign in Cancer. Si Francine naman ay merong Aquarius na zodiac sign. So, medyo may pagkakaiba nga. May pagkakaiba between air and water. But this is something, kumbaga, napag-uusapan, 3. Connected sa communication, connection.
Meron mang tensyon, minsan marahil di sila nagkakasabay. Hindi kailangan pong laliman yon. Kumbaga, maring hindi rin sila nakakaiwas dun sa ilang encounter na problema. But this is something na overcome. Kasi nga, andito yung pagiging workmates, teammates nila, friendship. Okay? Sige, tingnan po natin ito. The Strength card. Lagi kong na-mention kahit pa naka-ano sa akin, naka-reverse, the Strength, andyan yung lakas. Okay? Powerful yung connection. Strength card. Kumbaga, andyan yung tibay ng pagsasama. Or sila nagpapalakas sa bawat isa. Mula dito sa ilang tensyon at ilang hugot na rin na pinagdaanan nila marahil, why I'm getting a message, connected ito, romance kasi, love or work, then, connected sa career, especially nitong mga nakalipas, yung ilang experiences na encounter na nilang, sabi ko nga, problema, tension, conflict, na hindi naging madali. Pero parang sila yung nagpalakas, parang ikaw ang pahinga. Pahinga nila at kumbaga kahinaan at kalakasan nila ang bawat isa. So, nagja-drive yung energy kahit na merong pagkakaiba. Okay? Umaangat yung enerhiya na merong stability, may strength ang connection ito. Queen of Pentacles. Umaangat po yung pagiging independence. Ayan, tumatalon pa. Independence. Regardless po sa gender, ha. Practical nung approach or nung energy. Queen, Knight of Pentacles. Okay, so maaring higit nagpo-focus rin, focus sila sa mga trabaho, guys. Ito lang naman yung ngayon. Of course, marahil in a way, dama rin naman ito ng bawat isa or dama nyo rin na very focused, andyan yung kanilang pagiging career, goal-oriented, trabaho kung trabaho. Actually, maaring nagiging workaholic ang bawat isa. Yes po. Na walang masyadong time para higit na bigyan ng tuon ang romance, practical yung approach. Kasi umangat dito yung pagiging provider. Or, umangat talaga ng kusa yung sense of responsibility na kailangan merong mai-provide sa family. Yes po, ito yung Knight of Pentacles, Queen of Pentacles. So, ang maglaan ng enerhiya para mas laliman itong connection ito ay medyo risky para sa kanila right now. Marahil ganun, okay? Kasi nga, inuuna muna yung pagiging practical, na okay lang naman, diba? Basta nandito yung fun, yung enjoyment, na-enjoy nila yung isa't isa, yung company ng bawat isa. The Three of Wands, 3 and 3. So, this is about the future. Why not? Napagninilay-nilay rin, kasi nga may hugot na silang pinagdaanan sa kanilang relasyon. So, reversal po yung energy natin every time, guys, ha? Pwede itong higit na mag-apply kay Francine or kay Seth or sa connection ito, pareho nilang naramdaman. Yung mga naramdaman nilang issue ba ito from the past? Pero, nag-look forward pa sila, guys. Meron at meron pa silang nililook forward para sa isa't isa sa future. Kumbaga, malayo ang tingin, nagiging futuristic at marahil higit itong mag-a-apply kay Francine, bilang siya ay isang Aquarius at ang mga Aquarius ay very futuristic po, mag-isip. So, meron siyang nilook forward, may tinitingnan, may pinangahawakan. Ika-clarify natin, gusto kong mag-add po ng ilang guidance, advice, bakit ito yung nagsibagsakan sa baraha ng friendship. More on practicality, work, okay, focus, celebration, yung lakas. Napaka-powerful nung connection nila. Okay, may hugot din. Tingnan natin, at ba tayo? Guidance para sa friendship. Francine Diaz and Seth Fidelin. Francine Diaz, Seth Fidelin. Kamusta po sila? Anong ganap ngayon? Note, this is about the future. The future. Ito sa future, ha. Kung higit ako magiging practical, higit nilang ma-celebrate, makilala pa ang bawat isa. Travel, meron ba silang mga travel plans together? Kahit sa simpleng ideya, marahil umaangat din yan ngayon. In a way, gusto nilang mag-travel. Note, guys, handa ba kayo dito?
Destiny. Basahin nyo. This is connected po sa future. Kung ano yung nakikita nilang sila, ngayon pa lang, 6 months, a year from now, nandun ang bawat isa. Destined. Destiny. Okay, gusto ko pang mag-add. Anong kailangan marinig pa natin? Friendship? Energy check po. Mercury, 3-3. Umangat yung energy ni Mercury. 3 connected, connection, communication. Mercury is the planet of communication. So, marahil, andito sila, parang more on air. Pero regardless sa signs, getting to know each other pace pa rin, or andito sila marahil sa point ng kanilang buhay na bukod sa ine-enjoy nila yung bawat isa, or na-enjoy, andito yung fun, enjoyments, ay napapangat nila yung boses. Okay? Or dito sila parang hindi nauubusan ng pwedeng pag-usapan. Or ano man tong tension nila na pinagdadaanan or pinagdaanan na from the past, nalalagpasan o overcome as I've mentioned. Kasi sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay naidadaan sa mabuting usapan. Okay? Sige, mag-add pa tayo. Paisa-isa yung bumabagsak. Gusto ko pang mag-add. Ano pang kailangan nating marinig? Guidance, kamusta ang friendship? Francine Diaz, Seth Fidelin, kamusta po ang koneksyong ito? Guidance, advice, Scorpio, yung energy lamang po ni Scorpio. Energy lang ni Scorpio, guys. Ay, patuloy silang dumadaan. May pagka-intense, may hugot, no? Patuloy silang dumadaan sa ilang changes, transitions, transformation ng buhay. Yes, maaaring may mga pagbabago pa para sa mga bago at sa mas ikalalalim ng koneksyong ito. May pagka-intense, extreme po ang energy ni Scorpio. At the same time, may pagka-mysterious, secretive yung energy. Parang, why not? Meron na rin naman silang marahil na pag-uusapan. May mga deep talks na rin sila together. At, in a way, sila lang yung nakakaalam nito. Oo. Ganun yung nakukuha kong energies. Mercury, communication again. Ito yung affection. Scorpio is in the 8th house of changes, transitions, extreme, intense, love. Nandiyan na po yan lahat. On a soul level, actually, ang koneksyong ito. Destiny. Gusto niya yan. Nadiretso naman tayo. Although may mga sitwasyon na medyo komplikado pa, marahil ay sinusubok pa sila ng ilang pagkakataon or tinuturuan pa sila ng buhay. Since umaangat pa yung practicality sa trabaho, sa pera, yes po, yung connection, ang mahalaga naman ay ni-enjoy nila ang bawat isa. Okay? Naunahan tayo dito ng friendship na in a way, hindi po imposible na mas lumalim pa sa mga susunod na yugto ng kanilang pagsasama. Ito yung umaangat ngayon, guys. Mensaheng gabay lamang po para sa mga friendset. Marami pong salamat.